dahil it's, again, November, pag-usapan natin yung Thanksgiving, yung mga verses about thanks. Bakit napaka-importante magpasalamat lagi sa Panginoon. So, lagi tayo nag-worship. At sabi nga natin, hindi lang tuwing worship service, tayo po ay nag-worship lagi, dapat oras-oras. So, pag-aaralan natin ito sa oras na ito. Kahit may saglit lang po ito during our prayer meeting. Okay? So, Psalms 100 verse 1 to 5. Ang sabi dito, verse 1, a psalm of praise, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Know ye that the Lord, He is God. Know ye that the Lord is God. It is He that has made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. At the verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. So po tayo, nag-pray na po tayo kanina. So dito po again, ito po yung praises natin, dapat lagi nating, ano yung praise? Diba? Binibigyan natin ng papuri lagi yung ating Panginoon. Yung title po ng ating pag-uusapan nyo is Praise God and Give Thanks. Okay? Praise God and Give Thanks. Again, November po, though ito po ay kultura po ng mga Amerikano na Thanksgiving, tayo magbigay pa rin ng pasasalamat sa Panginoon. Okay? Hindi tayo puro Halloween. Sana hindi tayo nag-ano ng Halloween, ha? At hindi tayo nag-All Saints Day. Okay? Kasi wala naman sa Bible yan, eh. Siguro, dalawin nyo lang yung maon nyo, pero hindi nyo sila pinagdarasal. Siguro, para lang maalala nyo ano nangyari sa kanila. Okay? At minsan, reunion. Yun kasi yung habol pag usually November 1, eh. Pero we don't celebrate All Saints Day. Okay? So, lalo na Halloween. Halloween sa every October 30 at 31. Hindi natin ginagawa yan. So, dito, pag Thanksgiving, pinapasalamatan natin yung Panginoon. Nagsimula kasi yan sa Amerika. Nung dumating yung mga taga-Europe, papunta doon, mga American Indian, sila po yung nagpasalamat sa Panginoon sa mga biyaya na meron sila. Kaya napakagandang kultura yan na gawin natin. At pag Thanksgiving sa kanila, kadalasan meron silang pabo. Nilalagyan nila ng kung ano-ano. Stuffed na kung ano-ano sa loob. Nilalagyan ng karne, kinalagyan ng keso. Hindi ko alam eh. Parang, ano ba tawag doon? Yung relleno. Parang nilirelleno nila. Tapos iniihaw, ino-oven nila. Oo. Rellenong pabo. Tapos nililitsyon nila. Kasi nga kadalasan pag litsyon nila sa oven na lang eh. Pag tayo yan, sigurado iikot natin yan. Okay? So dito, sabi nga sa Psalms 100, verse 1, a psalm, ang ibig sabihin ng psalm po is pagpupuri o melody yan o kanta. Okay? Sabi dito, ang pagpupuri o kanta. A psalm ng pagpupuri, ang kanta ng pagpupuri. Sabi dito ni David, kung si David yung nagsasalita dito, make a joyful noise unto the Lord. Tayo po ay dapat magbigay ng masayang ingay papunta sa Panginoon. Hindi ito yung magulong ingay na tayo ay parang, uy, tayo magdi-disco-disco. Kundi gusto nating papurihin yung Panginoon. Kaya nga sinabi sa Ephesians, di ba? Singing, making melody in our hearts, di ba? Tayo po ay nagpupuri sa Panginoon. Siyempre, pagpupurihin natin yung Panginoon, yung ayon sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi yung masusunod yung ating gusto. Kasi iba, pupunta sa worship service, sabihin, kami magpupuri para may mahinatna. Hindi. Tayo po ay pupunta sa worship service para tayo ay, baliktad, papasayahin natin sino? Ang Diyos. Amen? Gusto natin siyang papurihan. Yun po yung kagustuhan natin bilang isang mga mananampalataya. Kaya nga dito, sabi dito, ang kanta ng pagpupuri, tayo magawa ng masayang ingay. Para sa sarili ba? Hindi. Para sa Panginoon. Hindi emosyon natin ma-uplift. Kundi gusto nating mapasaya. Sino? Ang Panginoon. Sabi, all ye lands. Sabi, ibig sabihin ng all ye lands, ibig sabihin lahat dapat sana ng mga bansa. Ito po talaga yung ibig sabihin dito. Okay? Pag sinabing all ye lands, ibig sabihin ba Israel lang? Hindi, gusto po talaga ng Panginoon buong mundo. Amen? So, ito po ay sinabi ni David doon sa Israel, pero ibig sabihin dito sa buong mundo talaga to.
na tayo po ay nagpupuri para sa Panginoon. Hindi po para sa ating mga sarili. Okay? So again, anong klaseng pagpupuri? Dapat masaya para sa Panginoon. Ikakasaya talaga ng Panginoon, hindi ng ating damdamin. Okay? Kasi minsan nami-misconstrue o kaya nami-misinterpret po ng ibang simbahan na, oy, ang lungkot naman ng kanta nyo. Paano magiging masigla yung mga tao? Tao ba dapat yung pinapasaya yung Diyos? Dapat, di ba yung Diyos? Amen? Amen. Amen. So, alam na natin yan. Alam na natin po yung mga bagay na yun. Kasi pag napasaya natin yung Diyos, kapag tama yung ating puso sa Diyos, dapat tama yung ating puso. Tama yung ating yung pag-worship, dapat sa pamamagitan ng Espiritu. Sinabi yan sa John, worship in spirit and in truth. Okay? Pero dito, gusto ko lang pong iulit. Yes, we have worship service na bilang isang grupo ng mananampalataya, bilang isang simbahan na mag-worship sa Panginoon. Pero bawat oras dapat nag-worship tayo sa Panginoon. Okay? At magagawa po natin yan sa pagsunod sa Kanya, pag-alaala po sa mga gusto niya, diba? Pakikipag-usap sa Kanya, at pagbabasa ng Kanyang salita. Kaya nga sinabi, pray without ceasing, diba? Sa Thessalonians. Kasi in praying without ceasing is tayo nakahanda. Ano ba yung gusto ng Panginoon? Diba? Lord, ano ba yung gusto mo? Paalala niyo po sa akin, tama ba itong gagawin ko? Amen? So that's a form of praising and worship. Ano pa, pag tayo sa church, yung pagbibigay niyo is also worship. Yung pagkanta natin is worship. Ang pakikinig natin is also worship. Amen? Kaya tayo dapat ay nakikinig ng maigi. Ang pagsunod is worship sa ating Panginoon. So dito, sa verse 1, yun po ibig sabihin. Sabi nga dito, aside from worshiping, kaya sinabi ko, serve the Lord, kasi yun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Serve the Lord, pagsilbihan yung Panginoon with gladness. Ito po yung sinasabi, obeying natin yung Panginoon, pagsunod natin sa Panginoon. Bilang isang mananampalataya ng Panginoon, isa sa pinaka dapat natin ginagawa, dahil mananampalataya tayo, at tawag natin sa Panginoon ay Panginoon, ibig sabihin, aminado tayo na tayo alipin niya, at gusto natin magpakaalipin talaga sa Kanya. So, ang isa sa ating dapat ginagawa ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Di ba pag sumisilbi tayo sa isang tao, ang pagsisilbi po ay ibig sabihin wala tayong karapatan na intindihan yon. Kung ano yung gusto ng Panginoon, dapat yun ang ginagawa natin, pero napakabait kasi ng ating Diyos eh. Okay? Wala tayong pagmamayari na ibig sabihin. At ang pagsisilbi natin sa Panginoon ay dapat pagsunod sa Kanyang mga kagustuhan. At sinabi dito, pag tayo nagsisilbi sa Panginoon, dapat meron ditong gladness. Ano yung gladness? Kasiyahan. Hindi pag nagsisilbi ka, ganun ang mata mo. Di ba? Tumitirik pa yung mata mo, nanlilisik. Okay? Magagawa mo yung pagsilbi sa Panginoon sa lahat ng oras. Kahit ikaw ay nagtatrabaho, Lord, tama ba itong pagtatrabaho ko para sa inyo? Kasi pag tayo nagtatrabaho, hindi naman talaga yung boss natin yung ating sinusundan eh. Sumusunod tayo sa Diyos kasi sinabi sa Biblia, dapat sumunod tayo eh. Di ba? So, Lord, susundin ko yung gusto ng boss ko basta hindi mali ito sa iyong salita. At magsusunod ako ng buong saya kasi ikaw talaga yung pinaka-Panginoon ko. Sila po ay ginamit nyo para ako ay magkaroon ng trabaho, para ako ay makapag-supply ng mga pangangailangan ko, pangangailangan ng aming pamilya. Amen? Ganun po yun. Pag ikaw ay nag-aaral, ganun din. Lord, ako ay mag-aaral kasi pinag-aaral ako ng mga magulang ko. Para paglaki ko, ako rin po ay hindi basta-basta na ako na lang ay hihingi ng hihingi. Ako yung magpo-provide ayon sa inyong kagustuhan. Dahil yun po ang inatasan sa atin. Amen? Sa lalaki, lalo na lalaki, babae, talaga ikaw ay talaga magiging matulungin kung may asawa ka. Amen? Kapag ikaw ay single, kung ano man ang binigay sa'yo ng Panginoon. Ganun mga bagay na yun. So, one point of serving is, di ba? One point of serving God is also worship. Kaya napaka-importante sabi. At sinabi dito, serve the Lord with gladness. Again, ayoko na nagdadabog-dabog tayo. Kasi ang tunay na talagang mga nananampalataya sa Panginoon, may kasiyahan. Excited sila na magsilbi sa Panginoon. Hindi yung parang, ano ba yan? Gagawin ko na naman to. Alam ko yung katawan natin ayaw yan. Pero pag kayo ay ligtas, alam nyo to, yung puso nyo ay kontrolado. Yung katawan natin ay nandito yung banal na Espiritu at kontrolado na ng banal na Espiritu. Tayo lagi umasa sa Diyos para maging excited tayo sa mga bagay na ito. Amen?
Ba? So dito, sabi din sa verse 2, come before His presence with singing. So ganito na naman. Tayo ay pumunta sa kanyang presensya. Pag tayo pupunta sa kanyang presensya, with singing. Kalam nyo, pag talagang mahal na mahal nyo yung isang tao, diba? Sobrang in love ka sa isang tao, napakaganda ng relasyon mo sa isang tao. Minsan mapapagawa ka ng sarili mong mga kanta. Kahit hindi ka marunong kumanta, sintonado ka man, hindi ka marunong mag-compose, may isip ka eh. Dahil sobrang lalim ng pagmamahal mo sa isang tao, gusto mo siyang kantahan. Gumagawa ka na sa sarili mong lyrics. Gumagawa ka na sa sarili mong melody. Diba? At yung mga salita na sasabi mo para sa tao na yun. Eh sabi ng Panginoon, sino ba yung una nating mamahalin? Yung Diyos. At sabi, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong talino, o buong isip. Kaya dapat po ganun na ganun po yung ating ginagawa para sa ating Panginoon. Di ba? Yung presensya na, bago tayo pumunta sa presensya niya, dapat excited na tayo na kumanta para sa Kanya. Hindi nyo magagawa yan hanggat hindi tayo umaasa sa Panginoon din mismo. Intindihan? So we serve with gladness at habang tayo masayang-masaya, habang gumagawa para sa Kanya, napapakanta pa tayo. Ganun na ganun po talaga ang ibig sabihin yan. Sa sobrang saya nyo po sa pagsilbi sa ating Panginoon. Naintindihan? Kayo ba ay nahihirapan ngayon? Sa pagsilbi sa Panginoon? Ang hirap naman. Diba? Paggising mo, nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin magpasalamat sa Panginoon. Nakakalimutan natin magbasa ng Biblia. Pero let's remind, paalalahanin natin yung sarili natin na nandiyan yung Diyos, umasa tayo at gawin natin yung magpapasaya sa ating Diyos. Naintindihan? Amen? Amen. So, ganun po. At magpapakanta pa kayo. Sabi dito sa verse 3, saglit lang po itong ating pag-uusapan. Sabi, know ye that the Lord, He is God. Dapat tandaan natin, sabi, alam nyo na yung ating Panginoon, siya yung Diyos. Ito, sinasabi dito is Lord is God the Father. Pero alam natin, si Jesus din ay kaisa ng Diyos Ama. At yung banal na Espiritu ay kaisa ng Diyos Ama. At ni Jesus. Iisa silang Diyos, tatlo yung kanilang katauhan. Sabi niya, dapat tandaan natin habang tayo bakit tayo kailangan mag-praise? Bakit natin kailangan silbi sa Kanya? Kasi siya po yung Panginoon. Siya po yung Diyos. At di lang basta Panginoon, siya yung Diyos. Sabi dito, siya po, it is He that has made us. Ligtas ka man ngayon o hindi pa, dapat intindihin mo siya yung gumawa sa lahat sa atin. Ganun kapangyarihan yung Panginoon. Hindi pinanganak ako eh. Saan pa tayo nagsimula? Kay Adan at saka kay Eva. Paano ba ginawa si Adan at si Eva? Ginawa ng Diyos. So, ganun kakapangyarihan yung Diyos. At nag-engineer yung Diyos para tayo po ay mag-reproduce. Amen? So, ganun po katindi yung Diyos. At alam po natin yan pag sinilip na naman natin yung Genesis chapter 1, chapter 2, at chapter 3, kung gaano katindi yung kapangyarihan ng Diyos. Isipin nyo na lang, sasabihin niya, ginusto niya lang magkakaroon na ng mga bagay na yan. Diba? Tapos napaka-special pa natin, pinaghirapan tayo, hinulma pa tayo. At hiningahan niya. You have the breath of life. Yun yung banal na Espiritu. At dahil tayo ligtas na sa mga ligtas, sa atin ulit yung banal na Espiritu. So dapat naintindihan natin na yung Diyos yung naggawa sa atin. Kaya nakakahiya naman pag ayaw mo maligtas at ayaw mo magsilbi, ayaw mo mag-praise o pagpurihin yung Panginoon na may kasiyahan. Naintindihan? So dito, sabi dito, and not we ourselves, hindi tayo ang gumawa sa ating sarili. Kasi marami po ito, pinapawalahanan po ni David. Tayo, sa pamamagitan ni David, pinapawalahanan ng Diyos through David sa atin, na hindi tayo gumawa sa ating sarili. Yung mga tagumpay natin, hindi po galing sa atin yan. Ginusto po yan ng ating Panginoon. Naintindihan? Ginusto ng Panginoon natin yan. Okay? Kahit hindi ligtas yan, pag ginusto ng Panginoon yan, sige, pabayaan yan. In the end naman, di ba?
tayo rin naman yung magbe-benefit. Kahit di naman tayo yumaman dito, mamatay tayo mahirap, saan ba tayo pagkatapos dito? Pag tayo ligtas, kasama natin yung Panginoon. Diba? So sabi nga dito, it is He who made us and not ourselves. We are His people. We are His people and the sheep of His pasture. Ngayon, ito ay direkta para sa mga tao ng Diyos. Sabihin natin, hindi para sa mga Israelita ito. Minsan, baka ito kasi may mga problema eh. Minsan, sabihin na, hindi para sa mga Israelita lang yan. Sabi, yung mga tupa, mga Israelita lang yan. Pero tandaan natin, sinabi ni Jesus sa John chapter 16. Yung sabi niya, yung mga tupa ko, naririnig nila ang aking boses. Okay? Sabi niya, John chapter 10 verse 16, and other sheep I have, which are not of this fold, them also I must bring, and they shall hear my voice. And there shall be one fold, one shepherd. Yung talagang para sa Panginoon, kapag ikaw talaga itupa ng Panginoon, maintindihan mo yung salita ng Panginoon. Pag tinawag ka, ikaw talaga ay magpapakababa, magre-repent ka, mananampalataya ka sa Panginoon. Yung mga elect. Okay? Hindi sinabi dito, sinabi rin ni Jesus, di ba? Sa John chapter 8, hindi porke kayo ay, kay Abraham or John chapter 10, kayo lamang malilikas. Diba? Pinagsabihan nga nila ni Jesus sila, di ba? Sa John chapter 8, ama nyo yung demonyo eh. Dahil gusto sabihin ng Panginoon, yung talagang mga tupa niya, nakikinig sa Kanya. Maririnig yung Kanyang boses. Susunod sa Kanya. At sila po ay masaya na susunod sa Kanya. Diba? Yun po yung mga tupa ng Panginoon. Yung mga tupa niya rin po, ay ganito. And the sheep will follow Him. Susunod at susunod, for they know His voice. Dahil kilala ng mga tupa niya yung Kanyang boses. John chapter 10 verse 4. And when He putteth forth His own sheep, He goeth before them. At yung mga, dahil siya po ay maunguna sa Kanyang mga tupa, yung mga tupa po ay susunod sa Kanya. Kaya sinabi dito kanina, di ba, to serve the Lord with gladness. Intindihan? So, to serve Him is to follow Him. Dahil alam natin kung ano yung boses ng ating Panginoon. Kilala niyo ba yung boses ng Panginoon? Pag hindi pa, tinatawag-tawag ka na niya. Pag naiintindihan mo itong salita na ito, gusto niya maligtas ka at sumunod ka sa Kanya. Ngayon, isa pa, bago natin i-explain ko ano yung tupa. Sa John chapter 10 verse 18, and no man taketh it from me, but I lay it down of myself. Walang makakakuha na ng tupa pag nasa Kanya na yung tupa na yun. Kasi poprotektahan tayo ng Panginoon. At yung tupa po, hanapin po yung Panginoon. Ganun po yung tupa. Bakit ano ba yung tupa? Nakita na ba kayo ng tupa? Nakakita na? Lalo na sa mga diwa mo sa inyo, daming tupa dun. Yung tupa po kasi is may kabubuhan. Yung totoo po. May pagkamangmang yung mga tupa. Okay? Pero yung tupa po ganito, kahit siya'y mangmang, di ba? Huwag kayo mahiya kung kayo mangmang. Pag kayo naman po ay talagang tinawag na ng inyong kunyari na shepherd, susunod at susunod yun. Ang tupa po, pag na-train, madaling utusan. At yung tupa po, yung shepherd po, syempre yung nagpapastol, yung pinakapastol natin yung Panginoon. Kami po ay ginagamit lang. Kasi tupa rin ako ng Panginoon. Okay? Under shepherd lang po ako. Pero yun po, pag tinuruan tayo ng Panginoon, marunong tayong sumunod. Dahil ganun po yung tupa. Napakababa ng loob ng tupa. Diba? Siya lang po ay magpapakababa, hindi siya rebelde. Di katulad ng mga kambing. Iba yung kambing, ang gagawin ng kambing, susugurin ka pa eh, gaganunin ka pa eh. Babae man yun, lalaki, susuwagin ka pa eh. Makukulit yung kambing eh. Yung tupa, anong ginawa niyan? Pag meron dyan may pastol yan, susunod-sunod lang yan sa pastol niya. Yung kambing, tatakas-takas pa yan. Diba? Kasi dito yung makikita ko kadalasan yung mga bibe. Pero yung tupa talaga susunod at susunod yan pag may nagpapastol sa kanila. At loyal na loyal yung tupa. So tayo kaya tupa talaga tayo ng Panginoon. Di ba? Sana ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Dahil ikaw ay tupa ng Panginoon. So hindi po lang ito sa mga Israelita. Amen?
ito po ay sa mga mananampalataya. Na totoo. Kaya ito po ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Sa verse 3. Alam niyo dapat ang Panginoon siya yung Diyos. Dahil siya po ang gumawa sa atin, hindi ating sarili. Dahil tayo ang kanyang mga tao. Tao ba tayo ng Panginoon? Dahil tayo po ay and the sheep of His pasture. Ano yung pasture? Yun po yung kung saan po pinapakain. Yung pastol natin, siya po yung nagpapakain sa atin. Yun yung Panginoon. Siya yung nagbibigay ng mga pangangailangan natin. Siya yung bahala sa atin. O sabihin natin, wala tayong pera, pero sa totoo lang, pag ikaw po ay anak ng Diyos talaga, ikaw po talaga ay tupa ng Diyos, hindi ka magugutom. Kahit salat ka sa pera. At marami na yung patunay pag nakikita niyo yung buhay ng ibang mga tao. Ganun po yung Panginoon sa atin. Mayaman ka man o mahirap, hindi ka magugutom. Yun ang katotohanan. Naalala ko nga yung kwento ni, sino ba yun? Si Elijah. Pag makikita niya sa Chronicles, tsaka sa Kings, si Elijah, sobrang tapang niyan eh. Pero nung oras po na siya talaga ay talagang napanghinaan ng loob. Hindi ginutom ng Diyos yan eh. Nagpadala siya ng uwak para pakainin si Elijah. Ganun po yung Panginoon. Okay? So dito pa, sa verse 4, ito yung pinaka-verse natin. Enter into His gates. Kaparehas po ito ng nasa verse 2. Come before His presence sa verse 2. Enter into His gates. Ibig sabihin, pupunta tayo sa kanyang presensya. Okay? With thanksgiving. Pag pupunta tayo sa kanyang presensya, dapat nagpapasalamat na tayo. Diyos yan eh. Amen? Pinakamakapangyarihan yan. Pero tinanggap niya tayo bilang mga anak. Sa atin, gusto lang natin maging alipin niya, pero turing sa atin, mga anak niya. Kaya dapat magpasalamat tayo. Dapat lagi tayong nag-enter sa kanyang presence na may pagpapasalamat. Okay? Salamat, Diyos. Niligtas niyo kami. Diba? Salamat, Panginoon. Kami po ay buhay pa. Salamat, Panginoon, pagkatapos. Kahit sobrang hirap po namin ngayon, o sobrang yaman po namin ngayon, o meron mga nagpapahirap sa amin, ng mga problema o sakit, pero alam namin pagkatapos nito, kasama ka namin. Salamat, Panginoon. Diba? Huwag kang makalimot ng pagpapasalamat sa Panginoon. Sabi, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Sabi naman, pagpupurihin natin siya. Yung courts, ibig sabihin kung saan po yung siya nakatira. Okay? Kasi ganito sa ibang lugar, ang court natin is parang mulahan. Kung saan po kayo nagre-relax. Minsan yung tawag doon, courts eh. Okay? Doon kayo. So pagpapasok tayo doon sa court niya, dapat tayo po ay nagpupuri na sa Panginoon. Woo! Sabi nung dyan yung Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presensya mo. Dapat ganun lagi ugali natin sa Panginoon. Hindi yung puro padabog-dabog na, hindi mo ako binigyan ng ganito, Panginoon. Ano ba yan? Diba? Kundi magpasalamat tayo. Ang daming bagay na pwede nating pasalamatan. Count your blessings. May kanta ba tayo dyan dito? Sa Count your blessings? Check hindi ko alam yung kanta yan. Sabi nga dito, into His courts, be thankful unto Him. 2 beses sinabi, praise. 2 beses, be thankful unto Him. Magpasalamat tayo lagi sa Panginoon. And bless His name. Papurihan. Bless, ibig sabihin, bigyan natin ng galang yung pangalan ng Diyos. Amen? Hindi binabastos. Pagkita natin sa Exodus 20, sa Deuteronomy 10, huwag gamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhang bagay. Amen? Kundi, bigyan natin napakataas ng pagpupuri yung kanyang pangalan. Okay? Bless is also synonymous to praise. Sabi dito, bakit? For the Lord is good. Sabi nga rin ni Kristo doon, di ba? Ayon sa mga Gospels, good Lord, sabi, there's no one good but God. Ibig sabihin, wala talagang kamalian yung Diyos. For the Lord is good. Napakabait ng ating Panginoon. His mercy is everlasting. Pag tinignan nyo nga yung Lamentations, di ba? His mercy is new every morning. Great is thy faithfulness. Isipin nyo, sa isang araw, ang dami nating kasalanan. Pagpapansinin niyo yung mga bagay na yan. Pero yung Panginoon natin, laging bago yung kanyang awa
sa atin. Hindi ko sinasabing meron tayong karapatan magkasala, pero tayo ay papatawarin kagad ng Panginoon. Amen? Laging may awa yung Panginoon, pero wag nating aabusuhin yan. Kasi yung tunay na anak ng Diyos, katulad ng tupa, siya po ay lagi nagsisilbi. Para saan? Para sa Panginoon. Okay? Yan. Sabi nga rin dito, His mercy is everlasting. Ibig sabihin, magpasawalang hanggan yung kanyang awa sa atin. And His truth endureth to all generations. Sinabi nga rin dito sa Biblia, magugunaw na lahat, pero yung kanyang salita ay matitira at matitira. Sinusubukan lagi sirain yung salita ng Panginoon. Kaya ganito tayo mag-preach na expositional biyaya sa Panginoon ito. 'Di ba? Kasi gusto natin ituro kung ano mismo yung nakalagay dito sa salita ng Diyos. I-explain natin ito. Kahit walang points masyado, yung pinaka-points na po natin, yung mga verses dito minsan. Amen? Kaya hindi minsan lagi ko pinapaalalahan sa inyo, get your Bible, huwag sana cellphone, at doon po tayo, pwede nating sulatan yan. No? Bili kayo ng Bible kung meron po kayong pera na pwede nyo sulatan yung mga study Bible na yan. Sulatan nyo yan. Kahit King James po yung ginagamit natin, ini-interpret po natin yan sa Tagalog ayon po sa salita ng Diyos. Kasi yun po yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. Pero napaka-importante, again, papurihan natin yung Panginoon, pasalamatan, pagkat siya po yung ating pastol, pagkat napakahaba po ng kanyang awa, siya po yung Diyos, siya po yung gumawa sa atin, napakamakapang yarihan niya. Amen? Karapat dapat siya napapurihan. Tingnan tayo na bilang tupa, ibig sabihin mga anak tayo ng Diyos. At siya pa yung nagpapakain sa atin. So, wala tayong dahilan na hindi siya papurihan. Sa pangadyan, di ba? While we were yet sinners, Christ died for us. So, let's bow our heads and pray. Again, Lord, kami po ay nagpapasalamat sa inyo na napakatapat niyo po sa amin. Kayo po ang naggawa sa amin. Kayo po ay napakamakapangyarihan niyo. Isipin niyo lang, sabihin niyo lang, mangyayari na po, Panginoon. At Lord, hindi lang po yun. Ayon po sa inyong salita at katotohanan din po talaga ito. Kayo po ang naggagabay sa amin. Kayo po ang nagpapakain sa amin. Ang titigas ng ulo namin, pero napakahaba po na pasensya niyo po sa amin. Ganon din po, Panginoon, tinuturing niyo pa kami mga anak. Lord, sana po, Panginoon, talagang kami po ay laging nagpupuri sa inyo. Pinupuri namin ang inyong pangalan at nagpapasalamat lagi sa inyo. At lagi namin gusto gawin ito dahil sobrang mahal ka po namin. Lord, marami po sa amin, kahit bilang isang mananampalataya na ay talagang minsan o madalas ay naatake po ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Naway iwasan po namin ito sa pamamagitan ng pagsandal po sa inyo, na kami ay umaasa sa inyo, at sa aming tagumpay, ikaw lagi ang aming papasalamatan at ipagmamayabang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa turo po na binigay niyo po sa amin. Naway, Panginoon, kayo po ang maluwalhati, maalala po ng bawat isa po sa namin ang mga bagay na ito, at ipalaganap din po namin ang salita na ito sa pamamagitan ng pagturo at sa pagsagawa po nito ng buong puso para sa inyo. We pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen.